Okay, so continuation na tayo ng ating routing tutorial. So nung mga previous discussions, so na-discuss na natin yung needs, bakit kailangan natin mag-configure ng routing. Okay, ngayon ang pag-uusapan naman natin ngayon is that paano naman tayo o paano natin i-configure yung static route, static route config. Kasi itong static routes na to, isa ito sa mga ginagamit natin in such a way na, sabi natin, di ba, yung mga remote networks na hindi alam nung ating mga local router, no? So ito yung isa sa mga pwede natin gamitin para mailagay natin yung mga remote networks doon sa mga local router natin para ma-reachable o maging reachable sa kanila yung mga networks na yun, no? Kasi doon nga sa naging previous discussion natin, by default yung mga remote networks hindi talaga yan reachable ng isang local router. Ang mga reachable lang nilang networks is yung mga directly connected network. Okay, so dito, bago tayo mag-configure ng static routes, may mga ilang bagay tayong dapat tandaan. Okay, so yung una, dapat kailangan ma-define natin ano ba yung mga directly connected networks, and then ano ba yung mga remote network. Kailangan identified natin 'yan. No? So paano ba natin 'yan ina-identify? So dito tayo sa topology na to, no. So halimbawa dito si R1, ito si R2, at ito si R3. By the way, itong mga ilang topology na yan is that pre-configured ko na yan. Sabihin na configure ko yung mga IP addresses niyan, yung mga IP addresses ng mga interface na yan. And then dito sa mga PC natin, configured na yan. So, ang gagawin na lang talaga natin is i-configure natin yung static routes. Now, sabi ko, balik tayo. Kailangan ma-identify natin yung mga directly connected networks at remote networks based dun sa perspective ng mga routers natin. So, kung kay R1 tayo titingin, alam na natin yung mga connected networks niya ito. Tsaka ito. Actually, dalawa lang. Kapag kay R2 tayo titingin, yung mga connected networks niya, ito, tsaka ito. Kapag kay R3 naman tayo titingin, ito naman yung connected networks niya. Yung dalawang yan. Okay. Ngayon, yung mga remote networks, yun yung kailangan nating tutukan eh. So kay R1, ano ba yung mga remote networks ni R1? Pag tinignan natin, di ba ang definition natin ng remote networks, network that are not directly connected sa kanilang interface. Yan yung mga remote networks yan. So ano ba yung remote network sa perspective ni R1? Sa perspective ni R1, yung unang remote network sa kanya ito. Bakit? Hindi naman directly connected sa interface nito. Di ba? Yung next ito. Yung next ito. So kay R1, meron siyang tatlong remote networks. Actually, merong tatlong remote networks sa kanya. Kay R1. So, dito naman tayo kay R2. Ano yung remote network kay R2? Hindi ba ito? Kay R2 yan. Tsaka ito rin. Remote network kay R2 yan. So, si R2, may dalawang remote networks sa kanya. Ibig sabihin, hindi niya alam. Kay R3, ilan yung remote network sa perspective ni R3? So, ito yun, isa. Ito yun, dalawa. Ito yun, tatlo. So, kay R3, merong tatlong remote network sa kanyang perspective. Ngayon, ang objective natin is that yung mga network na yan, yung mga remote network na yan, kailangan mailagay natin sa routing table ng mga routers natin. Okay? At para mailagay yan, isa sa mga paraan para mailagay yung mga remote networks na yan sa routing table ng ating mga router is that magkukonfigure tayo ng static routes. Okay? So, burahin ko muna yan ha. So, bago tayo mag-configure ng static routes, tignan muna natin yung itsura ng routing table ng isang network natin nang wala pang configuration. So, kay R3, titignan natin yan. Show IP route lang ang ginagamit natin dyan, di ba? Para makita natin yung laman ng routing table. Okay? By default, tignan nyo. Lahat yan. Kay R3 lang muna yung ginamit natin, no? Example.
So by default, kapag wala pa tayong ginagamit na wala pa tayong kinoconfigure na static route, no? At wala pa tayong ipinapasok na remote networks doon sa mga router natin, ito ang magiging itsura ng ating routing table. So makikita lang natin dyan C tsaka L, yung local and then yung connected. Nothing more, nothing less. So ngayon, configure tayo ng static routes para makita natin o mailagay natin dito. Halimbawa, ito yung kay R3, itong mga networks na to na remote sa kanya. Okay? So, pag yung configuration na gagawin natin para maipasok dyan sa routing table ni R3 is that magko-configure tayo ng static routes. Okay, mag-alala kasi merong iba't ibang way kung paano tayo mag-configure o paano natin mai-configure, may ibang way, no? Kung paano natin mai-configure yung mga networks, no, yung mga routes, yung mga remote networks dun sa mga router natin, sa mga local router natin. So isa dito is yung static route. So paano ba magko-configure ng static route? Actually, pag nagko-configure ka ng static routes, dalawa yung pwede mong gawin dito eh. Static routes configuring using next hop IP, and then yung isa naman static routes configuration using naman the exit interface. Itong dalawang to valid yan. So ngayon ang di-discuss natin ito, yung nauna. Okay, so next hop IP o static route, configuring static route using next hop IP. Okay, so kanina in-identify na natin yung mga remote networks. Ngayon naman, paano yung command or ano yung command na ginagamit para may configure natin yung static routes. So ang general syntax or command na pagko-configure ng static routes, ganito lang: IP route. Yung unang parameter dito is yung remote networks. Lagay lang ko na lang RN, no? Remote networks. Yung second parameter na hinihingi dito is yung subnet mask, no? Subnet mask ng remote network. And then yung pangatlong hinihingi parameter dito is that yung next hop IP. Okay, next hop IP address. Ngayon, paano natin yan ipifill in? No? Ipifill in yung mga yan. So, let's say dito sa perspective ni R1. So, kay R1, paano natin ipapasok yan? Okay? So, ang pag-configure ng static route dapat laging nasa global config, no? Global config mode ng router tayo, no? Papasukin natin yung global configuration mode din ng router natin. So, paano natin gagawin yan? So, IP route. So, yung unang remote network sa perspective ni R1 is ito. Diba? So, ipapasok mo dyan 192.168.10.0. Yan, di ba? Ngayon, yung network na yan ay isang /24 network. Kasi ayun yan. So, ang /24, ang subnet mask na isang /24 is 255.255.255.0. Okay. Yung next parameter natin, yung next hop IP, ibig sabihin lang yan ng next hop IP is yung IP address ng katabi mong router. So, si R1, ang katabi niyang router is si R2. No? Yung interface, no, yung IP address ng interface ng katabi mong router, yun yung next hop IP address mo. So pag tumingin ka dito sa topology from R1's perspective, ang katabi niyang router si R2 at yung interface, no, nakaka-connect sa kanya itong interface na to ni R2, si serial 0/3/0. Ngayon, ano yung IP address niyan? Ito yun, yung .2. So, ibig sabihin niyan 10.10.10.2. Yung si 10.10.2 na yan yung next hop IP address ni R1. Ano? Mula dito, isang talon, dyan. Yun ang ibig sabihin yun. So dito, ang lalagay mo dito is 10.10.10.2.
2. Okay? So, next. Ano yung next remote network niya? Ito, di ba? So, IP route, ganun pa rin. 10.10.10.4. Ang subnet mask niya is /30. So, yan ay isang 255.255.255.252. Diba? /30, 252 yan ha. Tandaan yan. And then, ang kanyang next hop IP, same pa rin. Ito pa rin naman yan. 10.10.10.2. And, ito. Diba? So, yan pa rin yan ay isang IP route pa rin. 192.168.30.0. Then, yung subnet mask niya is 255.255.255.0. Next hop IP is 10.10.10.2. Okay. So, ganyan yung configuration ng static route na ipapasok natin kay R1. Na i-configure natin kay R1 para itong mga remote networks na ito. Ito ay maipasok natin sa kanyang routing table. Okay. So, yan yung gagawin natin. Pag kay R2 naman, same process, same procedure. Ito yon. Kay R2 remote network niya, tsaka ito. Yung next hop IP nga lang, may iba. Kasi kapag papunta siya dito sa network na to, di ba? Makikita mo naman na ang path na pwede niyang padaanan ng data niya is dito lang naman. Kay R1. So, ang magiging next hop IP niya, of course, yung IP address ng serial na to. Serial interface, which is 10.10.10.1. Kapag papunta siya dito. Pero kapag papunta naman siya dito, sa perspective ni R2, ang next hop IP address niya, ito naman yon, yung .6. So, 10.10.10.6. Okay? So, ngayon, configure na natin siya ng actual para ma-picture out natin yung mga pinagsasabi ko. So, burahin ko muna yung mga sulat natin. Yun, matik. So, unahin natin si R1. Configure natin yung static routes kay R1. So, pag mag-configure tayo ng static routes, syempre, papasok tayo sa global configuration mode. So, pagpasok natin sa global configuration mode, dito natin i-type yung command na ginagamit natin kanina. So, ngayon, sabi natin, ilan ba yung remote network? No? Yung remote network sa perspective ni R1. Ilan ba yan? Sabi natin is 3. So, ito yon, at ito. So, pasok natin dito kay R1 using static route next hop IP. So, ang command, sabi natin IP route. So, para makarating ka sa 192.168.10.0 na network na may subnet mask na 255.255, sumobra naman yung 255 ko. 255.255.255.0. Padaanin mo sa 10.10.10.2. Boom. Okay, so next, IP route. Para makarating ka sa network na 10.10.10.4 na may subnet mask na 255.255.255.252. Padaan mo sa 10.10.10.2. Enter. Tapos yung last na remote network na mapasok natin sa routing table niya is yung .30. So, IP route. Okay, IP route. Para makarating sa 192.168.30.0 na network na may subnet mask na 255.255.255.0. Padaanin mo sa 10.10.10.2. Enter. Ayun. So, yung tatlong remote networks ni R1, ito, yung remote network sa kanyang perspective, ipinasok na natin using IP route. Ngayon, tignan natin kung anong magiging itsura ng kanyang routing table. Diba? So, exit tayo dito. Okay, dalawang ways para ma-view natin yung routing table. Yung isa, yung show
IP route. Show IP route lang. Ayan. Diba? Ito yung laman ng routing table natin. Pero kasi, gusto kong wag na nating isama yan sa output. So, ang gagawin na lang natin na isang show command para makita natin yung IP route na yan, yung mga static routes, ganito. So, show IP route. Ano bang hinalap natin yung IP route? Static config, di ba? Lagay lang natin static para yung mga static config lang natin ang lalabas. So, dito, makikita nyo, masyadong umikli yung umikli yung output, pero pag tinignan mo yung routing table ni R1, meron siyang mga remote network sa kanya. So, si 10.10.4, no? Itong si 192.168.10.0 at si 192.168.30.0. Okay, dito, sinasabi lang dito sa output na to kay R1 na si R1, alam niya nang puntahan itong 192.168.30.0 na to. At mapupuntahan niya yan via 10.10.2. Yung 192.168.10.0 is 24 na network, kaya niyang puntahan yan via 10.10.2 din. At itong 10.10.4 na to, /30 na network, kaya niyang puntahan via 10.10.2. So basically, sinasabi sa kanya, para mapunta mo yung network na to, actually ito yan, padaanin mo dito sa IP address na to. Para mapunta mo to, padaanin mo rin dito, at ito, padaanin mo dito. Yan ang ibig sabihin yan. Okay? Yan lang yung pinakasimpleng ibig sabihin yan. Ngayon, ito, meron kang makikita dito, ito yan o. Yung nakaganyan, 1, 0, ganyan. Diba? So, itong 1 na to, yan ay ibig sabihin ng administrative distance or AD, or ibig sabihin yan yung route believability. Yan. Ibig sabihin yung pagka tinagalog mo, kapani-paniwala. Actually kasi yung mga routing protocols natin, yung mga pag nag-configure tayo ng routing, static route, mayroon siyang AD or administrative distance na 1. Actually, ito i-discuss ko to as we go along, no. Ito namang 0, yan naman ang tawag naman dyan is yung metric. Actually, yan naman ay, pag sinabing metric, yan yung mga route calculations. Kasi may mga iba't ibang routing protocols na tayong i-discuss as we go along na nagko-compute ng metric. Okay? Sa static route, laging 0 siya. Then, laging 1 kasi ito yung administrative distance niya. Okay? So, as we go along, itong yan, madi-discuss natin yan kasi may kinalaman yan kapag namimili ng routes yung mga router natin. No? Okay? Sa ngayon, yan lang muna. At least, ngayon, nakita natin na ipasok natin yung mga remote networks doon sa routing table ni R1. So, ito yun Sinamari lang natin. Pinalabas na lang natin lahat ng static. Okay? So, ngayon, i-configure natin. Next na i-configure natin. Susunod na i-configure natin is si R2. Tandaan nyo lagi, nag-configure tayo ng static routes kasi ang objective natin, magkaroon ng interconnectivity yung mga devices natin. Actually, yung mga PC na yan. Mamaya, dapat kailangan mag-connect yan. Okay? So, configure natin si R2. So, tayo dito enable config terminal tapos IP route. Ilan ba yung remote networks kay R2? Actually, yung remote network kay R2 is dalawa lang. Okay? So, IP route para makarating sa 192.168 sumobra 168.20.0 diba? Na may subnet mask na 255.255.255.0. Padaanin mo ito extra careful tayo dito kay R2. So, sabi niya, para makarating ka dito, kailangan padadaanin mo siya dito. At ang IP address niyan, yung .1. Diba? .1 yung IP address yan. So, ilalagay natin dyan is 10.10.10.1 of .1. Okay? Next, IP route.
192.168.30.0, no? Para makarating sa 30.0 na may subnet mask na 255.255.255.0, padaanin mo sa sana dapat siya dadaan. Since yung 192.168.30.0 nandito yan, dito niya na padadaanin yan. So sa .6 na IP address, yung kanyang next hop IP. So 10.10.10.6, enter. Ayun yung dalawang remote networks. Yung dalawang remote networks kay R2, ay pasok na natin. Ngayon tignan natin, ano ba maging itsura ng routing table ni R2. So exit lang tayo. Show IP route. Ayan, show IP route. Pinahaba ko lang yung, muna yung output. So dito, makikita nyo na mayroon na mga static routes dyan. Yung letter S. Yung S, pag tinignan nyo dito sa codes, static. Yan. So, yung dalawang network na remote kay R2 is yung 192.168.30.0. Ito yun. Diba? Ma-reachable siya or reachable siya via 10.10.6. Ito yun. 10.10.6. At yung 192.168.20.0/24, and yan, reachable siya via 10.10.10.1. Ito yun. Diba? Okay. Ito, yung sabi ko sa inyo, ito yung 1 dyan is yung AD, at yung 0 dyan is yung metric. Pag-aaralan natin sa mga susunod. Okay? So, tapos na natin i-configure si R2. Ngayon, configure naman natin si R3. Okay, so, configuration, ganun pa rin. Kailangan lang natin pasukin yung global configuration mode. Pasok natin yung hyperroute na command, tapos yung remote network kay R3. So, unang remote network kay R3 is yung 192.168.10.0. Diba? Ganyan. Na may subnet mask na 255.255.255.0. Padaanin natin sa 10.10.10.5. Yan yung next hop IP sa perspective ni R3. So, enter natin. Next is IP route 192.168.20.0, 20.0 na may subnet na sa 255.255.255.0. Padaanin natin sa 10.10.10.5. Okay? At yung last na remote network sa kanya, IP route 10.10.10.0. So, ang subnet bus niya is 255.255.255.252. Ito yan ha. Huwag kayong mamangha ha. Ito yan ha. The 30. Okay. So, nadadaanin pa rin natin siya sa 10.10.10.5. Okay. Enter natin. Ngayon, exit tayo. Check natin yung routing table. I-add show IP route. Ayun. Pag tinignan natin yung routing table ng R3, meron ng tatlong SCM dyan dapat. Ito, static route, dalawang static route. So, sinasabi pa rin dyan, para makarating sa 10.10.10.0/30, padadaanin niya siya sa 10.10.10.5. Ayun. So, para makarating sa 192.168.10.0, ito, padadaanin niya pa rin sa 10.10.10.5 dito. And ito rin, 192.168.20.0/24, padadaanin niya pa rin. Pag gusto niyo pumunta dito, padadaanin niya pa rin dito. Itong IP address ito yung .5. Okay. So, ganyan lang mag-configure ng static routes. Okay, ngayon, ang kailangan natin gawin is testing tayo. Testing natin. Dito tayo magsimula sa PC na to. Okay. Magsimula tayo din sa PC na yan. Ay, invalid. So, wait, wala. Okay. So, ping natin. So, from this PC, ping natin si ping
192.168.10.10. Tingnan natin kung anong magiging results. So, dapat magkakaroon siya ng reply. Uy, request timeout. So, ulitin natin. Pag nagpiping kasi, sa unang initializations, talagang nagkakaroon siya ng nagkakaroon ng gap. Medyo may nadadrop na packet. But anyway, ang pinakagusto natin maging result dyan, pinakagusto natin yung result dyan ito. Reply from host 192.168.10.10. So, dapat kailangan may reply na ganyan. Yung RTO kasi, not necessarily kapag ka nagkakaroon ng request timeout or RTO is yung gusto mong puntang host is not totally reachable. Mas probable medyo nadidelay lang sila ng reply. Kasi dapat pag nag-ping ka, pag-send ka ng ping, pag-send mo, ang expected mo on a specific time, makakapag-reply yung piniping mo. Pero minsan kasi pagka nag-initialize po ng sa mga connections, ng links, mga ganun, medyo nadidelay. Kaya lalagay siya ng request timeout. Tulad nito, dalawa, no? Pero kapag na-establish na yung connectivity yung dalawa, na dapat ang lalabas. Okay? So, check naman natin yung isang PC dito. Ito. Command prompt. Ayun. Tinesting ko kasi ito kanina eh. So, ping natin. Ping natin tong si 192.168.10.0. So, 192.168.10.10. Okay? Ping. Tingnan natin kung dapat yung reply niya pa rin dapat is success. Ayan. So, nagkakaroon lang ng konting delay. So, nagkakaroon ng konting delay sa response, but ang pinaka dapat kailangan nating inaantay ito. So technically ito kanina lang ping tayo. Ito pala, ping tayo dito sa PC na to. Nagkaroon ng reply. So ibig sabihin interconnected na yung mga devices natin dahil sa na-configure na natin yung static routes. So, nailagay na natin yung mga remote networks doon sa mga router natin. So, testingin natin itong PC na to. So, yan, i-ping natin itong dalawa. Si 192 ping 192.168.20.10 ping. Ayan. Diba? Na-initialize na kasi kanina. Tapos yung isa, si 30.10. Itong PC na yun, si 30.10. 30.10. Yan siya. Okay? So, ayan. Kompleto na yung natin, yung objective natin. So, nagkaroon na ng interconnectivity yung mga devices natin by configuring static routes using yung NextHop IP. So, sa next tutorial natin is, pag-uusapan natin is configuring static routes using yung exit interface. Okay, yan naman yung gagawin natin. Gagamitin pa rin natin yung static routes, no? Static routes pa rin ang mapapalitan lang doon instead na NextHop IP. Diba? Ito ang ilalagay natin yung exit interface way. Okay? So, hanggang dito na lang yung aking tutorial, no? I hope na may naintindihan kayo at ako'y nakatulong sa inyo. So, medyo sa susunod, medyo delay lang yung yung upload ko ng video kasi medyo busy, pero after na hindi na tayo busy, makakapag-create ulit tayo ng panibagong video tutorial. Okay? So, yan. Pag may natutunan, tulad ng lagi kong paalala, no? Huwag niyo kakalimutan mag-like. Mag-like naman kayo dyan. Subscribe, no? Subscribe kayo kasi kung konti pala yung subscriber ng channel ko. Tsaka, of course, share niyo yung video.
para mas marami kayong mas matulungan ako, no? Okay, so hanggang sa susunod na tutorial. Thank you.